ordinary. Bakit? Because of the person of the Holy Spirit sa iyong buhay. Paano ka naging extraordinary? Aba, dati si Raulo ka, pero ngayon ang tinutino mo na. Ako dati, high school ako, di ba ako nag-o-honor? Pero nung na-born again ako, ba't bigla akong tumalino? Cum laude pa. Amen. Because of the person of the Holy Spirit. Ang dating ordinaryong ikaw ay naging extraordinary. Yung dating mahiyain, kumapal. Tama? Yung dating si Raulo, nagpastor pa. Because of the person of the Holy Spirit. And that's the power that we have received from the Holy Spirit. Ito pa, yung dating pangit, yung katabi mo. Dating pangit yan. Pero tingnan mo siya ngayon. Tingnan mo yung mukha. Diba? Nagbago ang kanyang itsura. Naging adorable. Amen. Yung katabi mo, adorable yan. Amen. Sabihin mo nga sa kanya, baka hindi siya naniniwala. Oh, adorable ka. Yes. Mahirap kasing sabihin, ang guwapo mo, ang ganda mo. Pinaka-save up, napaka-adorable. Hallelujah. The Holy Spirit in our life has become our distinction. Kaya tayo naging extraordinary. The Holy Spirit is our distinction. Yung dating ordinary, naging extraordinary because of this power that is working in us. Why? Because with the Holy Spirit, alam niyo ang liit-liit kong tao, insights. Okay? Insights. But, kung magbabalik tanaw ako sa mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon, kahit ako hindi makapaniwala kung ano ang nangyari. Why? Because the Holy Spirit in my life was unlimited. Kala nyo, rice lang ang unlimited. The Holy Spirit in our life is limitless. Unlimited. Kaya nga ang sabi ni Jesus, you can do greater than this. Because of the person of the Holy Spirit. That's why we should depend on the Holy Spirit. Okay, kilalanin natin who is the Holy Spirit. Number 1, basa. Everybody. Amen. So in the Greek, He is called the Helper. Laging nasa ating tabi upang tayo ay tulungan. Ang ibig sabihin, may kasama ka. Kaya lang sa mga Pilipino, pag sinabi mong helper, negative yun. Ang ibig sabihin, katulong, chimay, alalay, di ba? Hindi mo yun ang ibig sabihin, ang meaning ng salitang helper. Ang ibig sabihin ng helper ay kaagapay, kasama. Kumbaga, sabi niya sa John 14:26, He is the teacher of all things that will teach you all things. At ang sabi niya dito. Now, paano ba natin i-demonstrate ang salitang helper sa pinakamadaling salita? Kaagapay, kasama. Ganito lang yan. Sa pelikula, sinong nanonood ng movie? Yan, sigurado laban lahat nanonood tayo, diba? Nanonood ba kayo ng movie? Amen. Okay. Sino ba hindi nakapanood ng movie? Okay. So, sa isang movie, bago magkaroon ng tinatawag na pelikula, mayroong mga mahalagang tauhan dyan. Tama? Bago mabuo ang isang pelikula at maging box office. Okay? Paano yan? Sa isang movie, kailangan mo ng mauna ang script. Tama? Script. Kasi ito yung pagpapasihan ng lahat. Sa movie, kailangan may director. Tama? Sa movie, kailangan may artista. Then, magsisimula na ang pelikula. Now,
Ganito yan. Sa buhay Kristiyano, kailangan natin ng script. Actually, hindi mahirap paglingkuran si Lord. Hindi mahirap i-fulfill yung purpose natin na na-design. Kasi, meron ng script. Right? What's that? Bible. Anong script? Yung Bible. Meron na. Memorize mo na lang. Merong ano na dyan, may director. Tama? Who's the director? It's the Holy Spirit. Ano ka doon? Artista. Tumpa. Ikaw ay isang artista. Babasahin mo na lang ang script at i-arte mo ng maayos, sikat ka pa. Amen. That's how easy serving the Lord. Kasi wala ka nang hahanapin pa. Nandun na, everything is provided. At sigurado may producer yan. Ang Panginoon na magpo-provide ng lahat na kailangan ng Pilipino. Palakpakan natin sila. So the Holy Spirit is our helper. So let us depend on the Holy Spirit. Next, pakibasa po. Number 2. He is a person. Amen. Hindi ho siya hangin. The Holy Spirit is a person. Hindi siya hangin. Hindi siya atmosphere. Ano ang ibig sabihin nito? Nakalagay po sa salita ng Diyos, 1 Corinthians 2 verse 11. For who knows a person thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. So, marahil sasabihin nyo, if He is a person, bakit hindi mo siya mahawakan? Hindi mo siya maramdaman. Kahit hindi mo nararamdaman, hindi mo nahahawakan, it does not mean that hindi siya person. He is a person. Ang description sa kanya ng Biblia, He will teach you. He will remind you. He will tell you. Hindi mo magagawa yan ng hindi persona. No one can teach us, can tell us what to do. He is a person, the third person in the Trinity. Okay? Kung ano characteristic ng ating pong Diyos, siya din yung meron sa Holy Spirit. Ano kasi yun? Omnipresent. Omniscient. Ano pa yung isa? Omnipotent. The third person in the Trinity. Kaya nga, we can depend the Holy Spirit to help us sa ministry. Okay, number 3, pakibasa. Who is the Holy Spirit? The one who anoints. Wow. Sabihin mo sa katabi mo, anointed ka. Anointed ka. Amen. Ano kayo? Amen. The Holy Spirit is Ano the kayo? one who anoints us. Jesus was anointed by the Holy Spirit and went about healing, making miracles, bumuhay ng mga patay, nagpalayas ng mga demonyo, nagpakain ng 4,000 sa pamamagitan ng 7 tinapay at 2 isda, nag-disciple, nag-cell. That's Jesus. The Spirit that was in Jesus, the Spirit who anoints Jesus is the same Spirit who is with us. Amen. Amen. Kailangan alam natin yan. It's the same anointing of Spirit that is in us. Kaya nga, kapag may magtatanong sa'yo, kaya mo bang bumuhay ng patay? Sagot. Kaya. Amen? Amen. Kaya. Ang dami nyo ng binuhay na patay. Hindi nga lang literal. Yung patay sa Espiritu. Amen. Pero alam nyo, sa ibang bansa, yung mga unang Christian, wala daw mag-church sa isang church kapag ang church na yun walang napamabuhay na patay. Try kaya natin sa ating mga churches. Tignan mo lang kung hindi lahat ng tao magdagsakan. Yes, we cannot do that, but with the Holy Spirit, we can. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus, you can do greater than this. Amen. Next, isahin po natin. Number 4.
we can be conscious of His presence. Okay, so we can be conscious of His presence. Ang ibig sabihin po niyan, His manifest presence in our life is sure, 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 sure. Nandyan siya, hindi ka nag-iisa. I still remember nung dumating si Prophet Terence Chinedaya. Sabi niya, di ba, kapag nagmimerienda siya, natatandaan niyo yun, yung isang conference natin sa TRBC. Pag nagmimerienda siya, pumunta siya sa canteen, nag-order siya ng 2 soft drinks, 2 pagkain. Then, uupo siya, maglalagay siya ng upuan sa kaharap niya. Then, kakausapin niya, Holy Spirit, kain na tayo. Yes, because He knows na lagi niyang kasama. The Holy Spirit is always present sa kanyang buhay. The same as, na anytime, ang sabi ni Prophet Terence, anytime na kailanganin ko ng tulong, kailangan ko ng advice, kailangan ko ng opinion, hindi ko alam ang aking gagawin, there is someone na tatanungin ko. Usap muna tayo, Holy Spirit. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Asking for advice. Kayo kaya, pag naguguluhan kayo sa ministry, hindi niyo alam ang gagawin. Kanino kayo unang pupunta? Puntahan ko nga si leader, tawagan ko nga si pastor. Bago tayo pumunta doon, you have your Holy Spirit. His manifest presence is sure. Sure. Okay, next po. Basa. He causes us to be born again. Amen. He causes us to be born again. He is the one who convicts the person to be born again. Actually, tayo, we're just a vessel. Okay, punta lang tayo. Yung sinasabi kanina ni Pastor na nakapag-share siya ng gospel. Nakapag-share din ako doon. Kaya lang nagtatakot ako mag-share ng gospel, baka mapahiya ako. Paano kung hindi umiyak? Paano kung hindi ma-born again? Ganun yung mga bagong pananampalataya. Ganun ang worry ko. Paano? Pero nung malaman ko that it is not me who will cause that person to be born again, abay, ang tapang ko na. Umiyak kami na rin nila ako pakialam. Ang mahalaga sa akin, I have shared a gospel and what the Lord has done to my life. Yun lang. Kasi kung babalutin tayo ng takot ng mga agam-agam, paano, ay wala kang magagawa. Mahahadlangan tayo. Okay? It's the Holy Spirit who causes us to be born again. Okay? Next, basa po. He leads us into all truth. Amen. Okay? He leads us into all truth. Ang taong nakadepende sa banal na Espiritu, hindi nagkakamali at hindi magkakamali. Because the Holy Spirit will lead us into all truth. Ang taong nakadepende sa Santong Espiritu ay hindi mawawala. Pero meron nagwawala. But if we are dependent on the Holy Spirit, hindi tayo mawawala. Kaya nga, don't be afraid. Don't be afraid. Paano? Paano mo hindi mangyari ang kinatatakutan mo? Okay, next, basa po. He reveals divine secrets. Okay, He reveals divine secret. The Holy Spirit will tell us what is the plan of God. Amen. Ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Ang problema minsan sa atin, kung kani-kanino tayo pupunta tayo sa horoscope. Ano ba yung aking lucky number? Ano ba ang dapat kong isuot para ako maging maswerte? But it's the Holy Spirit who tells us what's the plan of God, what's the mind of God.
the person of the Holy Spirit.